Kung kayo ho ay mananampalataya na ng ilang panahon ay higit sa malamang ay napakinggan nyo na or maaaring kayo ay nakadalo na ng mga tinatawag na mga revival meeting. Na kung saan ito ay panahon ng mas maigting na pangangaral ng salita ng Diyos. I have been a part of a 3-day revival, ibig sabihin 3 gabi na may mga gawain ng pangangaral. Meron akong nalamang church na merong 1-week revival from Monday culminating on Sunday. Ang kanilang mga meeting, so araw-araw ay may pangangaral. I even know of a church na ginaya yung 40 days na nakasama ni Kristo ang kanyang mga alagad na tinuturuan sila ni Jesus. So they launched a 40-night revival meeting, consecutive revival meeting. Well, ang revival ay isang napakaganda at napakahalagang salita, pero sa marami ay ito ang ibig sabihin ay mga steps or mga methods na pre-arranged para makuha ang resulta na gusto. Walang iniwan yan sa recipe book. Kung kayo ho ay nangungulekta dati ng Del Monte Kitchenomics, ay ginugupit nyo yung balat ng Del Monte at may recipe doon, at pag sinunod mo ang tamang timpla ay makukuha mo ang ginahanap na lasa. Well, sa iba yun ang revival. Just do this and do that and then voila, nahandun na ang tinatawag na revival. Sa marami, ang revival is nothing more than an emotional high na kung saan ay talagang inarrange at sinadya ang design ng gawain, ang musika, ang atmosphere at maging ang pangangaral na para targetin ang emosyon ng mga dumadalo upang ito ay mag-produce ng dagliang resulta. At madalas ito ay emosyonal na resulta. At alam niyo naman ho lahat na kung ikaw ay nanood ng isang drama na pelikula, ay maaaring umiiyak ka sa loob ng sinihan, pero pagkatapos noon, pagkain nyo sa Jollibee, ikaw ay tumatawa na. Ganong kadali at ganong kaplimsi ang emosyon. At kung yon ang magiging basihan ng revival, ay ito ho ay magiging napaka-short-lived. Now, I'm not saying na walang emosyon sa revival, pero hindi yun ang pinaka-puso or pinaka-sentro. Again, sa ilan, ang mga revival, kagaya ho ng nasabi ko kanina, ay mga set of days na kung saan tinasabi nilang merong mga fiery preachings. Sabi nga nila ay hell and brimstone preaching. Nang ibig sabihin ay kukunin nila yung pinakamasigaw na mangangaral at pinaka-dynamic na mangangaral, at yun ang tinatawag nilang revival meeting. Well, again, maaaring in one way or another, merong katotohanan, and then also ay merong panganib sa mga bagay ho na ito. But historically speaking, ang genuine revival ay nangyayari kapag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang soberanong pagkilos, sa pamamagitan ng pananalangin ng mga mananampalataya at ng ministeryo ng salita, ay gumagawa ng isang makapangyarihan at kagulat-gulat na gawa sa mga tao sa pamamagitan ng pagkukonvict sa kasalanan, pagliligtas ng mga hindi mananampalataya, at pagpapaapoy sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Spiritual revival is God working among His people. Iyon yung totoong revival na ang Diyos ay gumagawa sa kanyang mga tao, na kung saan ang church ay nagigising mula sa pagtulog at nahandoon ang involvement ng pagkakaroon nahandoon yung pagkakaroon ng lalong mas mainit na pagmamahal sa Diyos, lalong mas mataas na pagkatakot sa Panginoon at appreciation ng kabanalan ng Diyos, pagkakaroon ng passion sa kasalita ng Diyos, at pagkakaroon ng awareness and conviction sa kasalanan, pagpapakumbaba at pagsisisi at commitment sa paglilingkod at pamumuhay para sa Panginoon. Yun ang talagang mas masasabi ho natin na lapat sa salita ng Diyos na revival. At kaya ho natin nasabi ho yan na sa Psalm 85 na atin hong pag-aaralan ngayon, particularly sa verse 6,
ay meron hong panawagan at merong panalangin. At dito ho iikot yung ating pag-aaral ngayong hapon. Ang sabi niya sa Psalm 85 verse 6 sa English or sa King James, ang sabi, "Wilt thou not revive us again?" Hindi mo ba kami muling bubuhayin? At ito ho ang ating mensahe ngayong hapon. The source and work of true spiritual revival is God alone. And therefore, we must pray to Him and have a serious ministry of the Word if we would be or desired to be revived. Ang pinagmumulan ng gawa o ng tunay na gawa ng espiritual na muling pagbubuhay sa pananampalataya ay ang Diyos lamang. Kaya marapat na tayo ay tumawag at umasa sa Kanya at magkaroon ng seryosong ministeryo ng Kanyang salita kung nais nating muling ma-revive or mabuhay. Magkaroon ng ay jump start sa atin hong espiritual na buhay. Hingin muna natin ang tulong ng Panginoon bago ho tayo magpatuloy. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, oh please, revive us. Lord, hindi emosyon lamang, kung hindi tunay na pagbibigay ng sigla, ng buhay, ng tapang, ng kaseryosohan, ng commitment, ng katapatan, ng apoy, ng init sa pananampalataya, pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa iglesia, pagmamahal sa iyong katotohanan, sa iyong salita, pagnanasa na makita na ang mga hindi mananampalataya ay lumapit kay Kristo. Oh please, Lord, revive us. Gisingin mo kami. Kung kami man, O Diyos, ay nadala na ng panaginip ng sanlibutan sa mga napakaraming mga laro at mga libangan na ino-offer nito. O Diyos, tulungan mo kami. At nawa, O Diyos, sa aming pag-aaral ngayong hapon, gamitin mo ito upang hindi man sa malakihang kaparaanan, maaaring sa individual na kalagayan, ay magbigay buhay ka sa aming bawat isa. Lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, magkaroon ho tayo ng konting background sa Psalm na ating hong binasa. Ang Psalm 85 ay inascribe ulit sa sons of Korah, just like the last Psalm na ating pinag-aralan sa Psalm 84. Now, ang Psalm na ito ay isang Psalm na puno ng panalangin ng restoration ng Diyos sa kanyang mga tao. There's no expressed lament, so hindi ito lament Psalm, pero ito ay awit na puno ng paghingi sa Panginoon. Hindi rin natin nakakakitaan ito ng anumang matinding catastrophe or napakahirap na kalagayan. Nevertheless, ay madidiscern ho natin dito na inahan doon ang pananalangin mula sa mahirap na kalagayan. The prayer fits very well the experience ng mga tao ng Diyos pagkatapos silang bumalik galing sa captivity sa Babylon. If you remember sa history ho ng Israel in the Old Testament, they were conquered by the Babylonian Empire and merong mga kinuha na laid waste ang Jerusalem, winasak ang templo, ang wall ng Jerusalem, and then marami ang captive, sila'y kinuha at dinala doon sa Babylon kasama na yung sikat na si Daniel and his three friends, sila Shadrach, si Meshach, and si Abednego. And if you remember the story of Nehemiah, yun yung simula na kung saan ang Diyos ay tumugon sa panalangin ng mga mananampalataya upang i-restore, build up yung wall at manumbalik yung pagsamba sa Panginoon doon sa Israel. So makikita ho natin na napakalungkot, napakatinding kalagayan nung sila ay nasa Babylon, and kung di nyo ho alam, they were there for 70 years. 70 years. Kaya kung kanina napansin nyo ho, doon sa awit na ating binasa, ang tanong nila, Lord, hanggang kailan ka ba magagalit sa salit-saling lahi? Namatay na yung lolo ko eh. Lord, malapit na yung tatay ko. Baka hindi na, mamamatay na yung magulang ko, hindi pa rin kami nakakabalik
sa Jerusalem. Nahandoon, di nila alam kung gaano katagal. Wala sila sa kanilang sariling lugar. They're not there out of their own volition. Kung hindi sila ay sinakop at sila ay naghihintay kung kailan sila babalik doon sa lupa na ipinangako sa kanila ng Panginoon. At higit sa malamang itong awit na ito ay awit na kung saan kinumpos nung sila ay nasa Jerusalem na. Nahandun na yung appreciation ng ginawang pagliligtas ng Panginoon. Pero nahandun pa rin yung panalangin ng pagbabanal ng Panginoon. And then makikita rin natin yung maganda at receptive na kalagayan sa salita ng Diyos. So titignan natin ito at hahatiin natin sa tatlo ang atin hong pag-aaral. Una, with regards to revival, ang kauna-unahang kailangan, there must be a focus on God. There must be a focus on God. And then pangalawa, there must be a commitment to prayer. A commitment to prayer. And then pangatlo, there must be the faithful ministry of the Word. Merong tapat na ministeryo ng salita ng Diyos. At dito sa awit ho na ito ay makikita natin ang tatlong bagay ho na ito. So una, there must be a focus on God. Verses 1 to 3. Tingnan po natin. As we have said ho kanina sa atin hong pagsisimula, marami ang usapin patungkol sa spiritual revival ngayon ay nakafocus sa kailangang gawin ng tao. Nakafocus sa mga methods. At madalas, ang focus ay ang emotional manipulation to get instant results. And I've known some mga pagkakataon na they will try to make man-made, quote-unquote, special events. I know of a church na kung saan sinadyang patayin ng isang worker yung breaker ng church para mag-produce ng peking brownout. At nag-pray sila, pray tayo! At pagka-amen nila, binuksan yung, di may kuryente na. Again, that is man-made. And that's manipulation. At may mga pagkakataon nga ng mga musika at mga particular na mood setting at mga bagay na at mga advanced na mga bagay na ginagawa upang targetan ng emosyon ng mga tao at mag-produce ng superficial na gawain o resulta at sasabihin nila, we have just witnessed a revival. Naalala ko ho sa isang youth camp na ako ay naging bahagi, ay merong isang young people out of nowhere. Kilala ko yung young people na yon. Ay bigla siya, hindi siya bahagi ng program, wala siya doon sa program nung gabing yun. Pero nag-request siya, pwede daw ba siyang kumanta? And then pinagbigyan siya, kumanta siya. Pagkatapos niyang kumanta, naging emosyonal ang mga tao. At pagkatapos maging emosyonal, nagpa-forward na sila sa harapan. Wala nang naging preaching ng salita ng Diyos. It's just that song at naging emosyonal ang mga tao. And they said, we just saw a revival. So muli, ano nga ba ang kailangan nating hanapin? At dito sa Psalm 85, makikita ho natin na sa pinakabungad pa lamang ay nahandoon ang pag-focus sa Diyos. Nahandoon ang malinaw na pananaw sa Panginoon. Napakahalaga sa anumang tunay at nagtatagal na spiritual revival ay magkaroon ng mataas na pagkilala sa Panginoon, mataas na pananaw sa Diyos at makilala ang Diyos ng Biblia. Isa ho sa mga talata or particularly the main verse na kung saan ito ang nagtulak sa akin para isuggest the meeting kung ano ang tema ng ating parating na YouthCon ay ang Jeremiah chapter 9 verse 24. Ang sabi sa Jeremiah chapter 9 verse 24 ay ito, but let him that glorieth glory in this. Yung magmamapuri ay magmapuri dito. Hindi sa dami ng pera, hindi sa lakas ng kapangyarihan, at hindi sa koneksyon na meron. Kung hindi, let him that glory in this, that he understandeth and knoweth me.
Ito ang isang bagay na dapat ikatuwa. Ito ang isang bagay na dapat ikagalak ng bawat mananampalataya na kanyang nakikilala, na kanyang nauunawaan ang Diyos. Of course, we cannot and we will never 100% know God. Bakit? Sapagkat tayo ay finite being and dahil ang Diyos ay infinite being at hindi natin mailalagay ang walang hanggang dagat sa iisang kutsara ng ating kaisipan. Pero ang Diyos ay nagsabi na ito dapat ang maging pinakakagalakan ng tao, that He understands and knows me. Sino daw siya? That I am the Lord which exercise loving kindness, judgment and righteousness in the earth, for in this I delight, saith the Lord. So here, nandito ang mga katangian ng Diyos na nandun yung kanyang loving kindness, yung kanyang steadfast love, yung kanyang goodness. Nandun yung kanyang judgment or justice na siya ay hindi nagiging baluktot na hukom. Nandun yung kanyang righteousness, yung kanyang makatuwid na pakikitungo sa kanyang mga nilalang. Bakit? Well, dahil daw dito sa mga bagay na ito, siya ay nalulugod. So napakahalaga at nasa pinakauna na sa tunay na spiritual na revival ang pagkakakilala sa Panginoon. At kagaya ho nung ating pinag-aralan kanina sa Sunday School, you can easily read systematic theology books. Merong mga available online libre and you can gain information. Pero hindi lamang natin ninanasa ang impormasyon sa ating kaisipan, kung hindi tunay na pagkakilala at pagkaunawa sa Diyos at nahado ng pagkamangha sa Kanya. Yun ang atin hong kailangan. Ang pagkamangha sa Panginoon. Pagkamangha sa Kanyang loving kindness, pagkamangha sa Kanyang justice, pagkamangha sa Kanyang righteousness, pagkamangha sa lahat ng Kanyang mga perpektong katangian. To know and appreciate ang Diyos, hindi lamang ang Kanyang katangian, kundi Kanyang mga ginawa. At dito sa verse 1, ang sabi ng mga awit ay ito, Lord, Thou hast been favorable unto Thy land. Thou hast brought back the captivity of Jacob. Again, ang kauna-unahan, pagdating sa revival ay walang iba kung hindi ang Diyos mismo. The Lord, all caps, Jehovah, Yahweh, siya ang kauna-unahan. At una munang binigkas kung ano ang ginawa ng Diyos, kinilala ang Diyos, walang ibang Diyos kundi nag-iisang Diyos, si Yahweh, and then binigyan ng pansin ang ginawa na, Thou hast been favorable unto thy land. Again, ang assumption natin dito ay ito ay isinulat pagkatapos ng captivity at Babylon, na kung saan sila ay nakauwi na at maaaring tapos na ang pagbibuild ng wall, maaaring tapos na ang pagre-rebuild ng temple, at maaaring nangyayari na ulit ang pagsamba at pag-aalay sa Panginoon dun sa temple. And now the psalmist is witnessing this all and says, Lord, you have been favorable to your land. Ikaw ay naging mabuti. Ikaw ay naging mabuti sa iyo. Not again, hindi lamang sa lupa na soil na tinataniman ng binhi, kung hindi kasama diyan ang lupain, kasama ang kanyang tao or bayan. The idea is that He has been kind to the nation as a whole. Thou hast brought back the captivity of Jacob. Muli, pinalaya sila, Kanyang ibinalik na ang mga nasukob, Kanyang binalik na ang mga nahuli at binalik na sa bayan na kung saan sila ay yung lupa na ipinangako sa kanila ng Panginoon. And please take note, Thou hast been favorable unto thy land. Thou hast brought back. Anong binibigyan din? You, Lord. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang naging mabuti. Ikaw ang nagbalik. Ikaw ang nagligtas. So ang hina-highlight dito sa kauna-unahan ay ang Panginoon. Again, ito ang kailangan natin kung talagang nagnanasa tayo ng tunay na spiritual revival, to have that high view of God. Sa verse number 2,
Nandun pa rin, nakasentro pa rin sa Diyos at particularly nakasentro sa ginawang pagpapatawad ng Panginoon. Thou hast forgiven the iniquity of thy people. Thou hast covered all their sin. Again, yung word, not again, but yung word na cover dyan is the same Hebrew word na ginagamit for the word atone or atonement. Thou hast atoned for their sins. Yes, nandun ang recognition ng kabutihan ng Diyos sa kanilang bayan, pero ito particularly ay nakita ang pagpapatawad ng Diyos sa kanila. If you remember, muli sila ay hinayaan ng Diyos na masakop at maging captive at ma-exile doon sa Babylon because of their sins, because of their idolatry. Pero sila ay tumawag sa Diyos at humingi ng tawad sa Diyos at sila ay pinatawad ng Panginoon. Thou hast covered all their sins. Now, this not necessarily means spiritual salvation na sila ay pinatawad, but rather, ito ay nagdudulog, nagsasabi na kinover ng Panginoon, na hindi na ito muling bubuksan, na ito ay isinantabi na ng Panginoon sa kanyang pakikitungo sa kanila kung kaya't ang kanyang galit ay nawala na. At yun yung sinabi sa verse number 3, Thou hast taken away all thy wrath, thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. Nandun yung galit ng Diyos. Alam nila na, at napakaganda, yung tinitignan nila ang nangyayari sa kanila at nakikita nila yung kamay ng Diyos. Hindi lang nila nakita, well, mahusay si King Nebuchadnezzar, well, matindi ang army ng Babylon, well, advance ang kanilang mga military na mga kagamitan at napakahuhusay ng kanilang mga sundalo. Hindi lang yun. Pero nakikita nila, ito yung galit ng Diyos. Ito yung parusa ng Diyos. Ito yung galit niya sa aming mga kasalanan. At gayon din, nakita nila, nung sila ay nakapanumbalik na sa bayan o sa Israel, ay hindi lang, well, mahusay kasi si Nehemiah. Mahusay kasi yung hari, mabait kasi. Hindi lang nila tingnan na ganun, but nakita nila na ang Diyos ay Diyos na nagpapatawad. Ang Diyos ay Diyos na nagbabalik. Again, sa atin ho, bilang mga mananampalataya, lalo na dapat nating ma-appreciate ito, mga kapatid, na makita at mamangha tayo sa gawa ng kamay ng Panginoon. Well, medyo gasgas na mula sa mga nakaraan nating pag-aaral, pero balikan pa rin natin sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, ang sabi ni Apostol Pablo, at yung panalangin niya para sa mga mananampalataya. Ephesians chapter 1 verse 16. Ephesians chapter 1 verse 16. Simulan natin sa verse number 15. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and loved unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. So muli, nabalitaan kong kayo'y ligtas, nabalitaan ko ang gawa ng Diyos sa pagliligtas sa inyo, at mula noon hindi ako tumigil sa pananalangin para sa inyo. And muli, ang panalangin ni Pablo para sa mga Kristiyano, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Verse 18, the eyes of your understanding being enlightened. Gusto ko na ang inyong mga mata, pinapanalangin ko sa Diyos, na ang inyong mga mata ay magkaroon ng liwanag upang inyong makita. Alin? That ye may know that what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe. Meron tatlong bagay na sinabi diyan, that ye may know yung hope, hindi lang yon, that ye, and what the riches of the glory of His inheritance, and as a verse 19, the exceeding greatness of His power to usward. Hope, riches, and power. Ito ang mga inaasam-asam ng tao sa mundo. At ito ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi yung inaasam ng tao na panubandalian, kung hindi yung ibinigay ng Diyos na walang hanggan. At ang sinasabi ni Pablo, ang panalangin ko ay mabuksan ng inyong mga mata at gusto kong makita at maunawaan at malaman ng mga mananampalataya yung tindi ng ginawa ng Diyos. Oh, how I wish
na bawat isa sa atin ay gumawa ang Panginoon na buksan niya ang ating mga mata at pangkaunawa na talagang maunawaan natin. Makita talaga natin yung lalim, yung bigat, yung ganda, yung kadakilaan ng pagliligtas ng Panginoon. Sabi nga, hindi ko maalala yung word for word na sinabi ni Paul Washer. Pag inisip ko ang ginawa ni Kristo para sa akin, anumang gagawin ko sa Diyos ay hindi sakripisyo. At madalas, nakikita ho natin o nakakalimutan natin yung tindi ng ginawa ng Panginoon. So muli, nandito ang panalangin ng mga awit na sa pinakabungad ay ang mataas na pagkilala sa Diyos. Nahandun sa pinakabungad yung pagkilala sa pagpapagliligtas sa kanila ng Panginoon at pagpapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Tayo bilang mga mananampalataya na dating alipin sa kasalanan ay pinalaya ng Panginoon. Tayo na patay sa kasalanan ay binuhay ng Diyos. Kung paanong itong mga Hudyo na nasa Babylonia, na alipin sila doon, sila'y pinalaya ng Panginoon. And they are looking at this saving work of God. Nawa tayo rin naman ay magkaroon ng mga panahon na binabalik tanawan natin yung pagliligtas ng Diyos. As Paul said sa Ephesians chapter 2 verse 1. Ephesians chapter 2 verse 1. Pinaalala niya sa mga taga-Efeso, ito kayo dati. And then ano ang nangyari? Kumbaga sa mga patalastas, merong before, napakadumi ng damit, and merong after, napakalinis ng damit. Ano yung nasa gitna? Yung sabon na ginamit. Walang sabi dito sa verse 1, and you had he quickened who were dead in trespasses and sins. We were not sick, we were dead. Ganon kalugmok ang ating kalagayan. Verse 2, wherein in time past, ye walk according to the course of this world. Lumalakad ka lang sang-ayon sa gusto ng sanlibutang ito, according to the prince of the power of the air, sang-ayon sa gusto ni Satanas, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Verse 3, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Sunod ka lang sa layaw, wala kang pakialam sa Diyos, kung ano lang ang gusto mo, kung ano lang ang nakikita mo sa mundo, not necessarily ikaw ay pusakal na kriminal, pero nabubuhay ka lang sang-ayon sa iyong sariling kagustuhan. Yun ang larawan ng patay sa kasalanan. Anong sabi ni Pablo, as religious as he was, ganun din yung sinusunod niya. So yun yung before. Pero mayroon nangyari, verse 4, but God. And I encounter a quotation na ito daw dalawang salitang ito ang isa sa pinakamagandang dalawang salita sa Biblia. But God. Dahil tanging ang Diyos lang ang merong pwedeng magawa sa ating napakahirap at napakatinding kalagayan. But God, who is rich in His mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath He quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace and in His kindness toward us through Christ. Can you imagine that? Mula sa pagiging patay sa kasalanan, pagdating sa verse 6, has raised us up together and made us sit together in heavenly places. What a before and after. At ang nasa gitna ay hindi ang gawa ng tao, kung hindi ang gawa ng Diyos. So there must be a focus on God.
Kung tayo ay nagnanasa ng tunay na revival, ay kinakailangan na sa ating mga gawain, na sa ating mga personal na pagpabigay panahon sa salita ng Diyos, sa pagbubulay, sa pagme-meditate, sa pananalangin, ang maging sentro at nasa unahan ay walang iba kung hindi ang Panginoon. At kailangan na kailangan natin ang tulong ng Diyos na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang mga dakilang bagay mula sa Kanyang salita. So that's the first one. There must be a focus on God. And then pangalawa, there must be a commitment to prayer. Makikita natin dito sa verses 4 hanggang verse 7 yung panalangin ng mang-aawit. At nandito yung pinakaisa sa mga napakahalaga. And pag nireview natin ang gawain ng Diyos na kung saan siya ay kumilos sa mga dakilang kaparaanan, ay makikita natin na nahando ang tatlong bagay na ito. Nahando ng mataas at focus na pananaw sa Diyos, nahando ng pananalangin sa Panginoon, at nahando ng pangangaral ng salita ng Diyos. So narito yung pangalawa. There is that commitment to prayer. Pagdating sa verse 4, nagbago ng tono mula sa pagpupuri sa Panginoon at patungkol sa paghingi sa Diyos. Nandun yung pananalangin sa Panginoon. Ang sabi sa verse 4, "Turn us, O God, of our salvation, and cause thine anger toward us to cease." Verse 5, "Wilt thou be angry with us forever? Wilt thou draw out thine anger to all generations?" Now, yes, isa ito sa naging very challenging sa akin nung pinag-aaralan ko ang passage na ito. Sabi ko, sa verse 2, pinatawad na eh. So verse 3, wala na yung anger eh. Bakit pagdating sa verse 4, meron ulit request dyan na cause thine anger toward us to cease. Pagdating sa verse 5, nitatanong pa rin, patuloy ka bang magagalit? Now, meron dalawang view na posible na magkaroon ng mas magandang maayos sa pagkaunawa dito. At ang paliwanag ng ilang mga comment ng ilang mga Bible teachers sa ito, it's either yung verses 1 to 3 ay nakatingin doon sa experience nila way back doon sa Babylon. A few or maybe many years ago ay binabalik tanawan niya at ina-appreciate niya yung pagliligtas at pagpapatawad ng Diyos. And then ito naman verses 4 hanggang verse 7 ay yung kanilang kasalukuyang kalagayan na alam niya na yes, nakabalik na sila sa Jerusalem, nakabalik na sila sa pagsamba sa Panginoon, pero alam niya na nahandun pa rin ang pagiging makasalanan ng tao. So that is one. Or, isa pa ay maaaring binabalik tanawan niya yung kanilang experience doon sa Babylon na kung paanong nahandoon yung galit ng Panginoon sa kanila. Yung parusa sa kanila, kaya sila na-exile. Yung parusa sa kanila ng Diyos, yung galit ng Diyos na ibinuhos sa kanila, kaya sila naalipin at dinala doon sa Babylon. So nahandoon ang kanyang panalangin, "Turn us, O God of our salvation." Again, makikita ho natin na maging sa panalangin na ito, nakafocus pa rin ito sa Diyos. Handun yung pagtanaw at paghingi ng tulong sa Diyos upang ang Diyos ang magpanumbalik sa kanila, ang Diyos ang magbalik sa kanila, ang Diyos na mula sa kalagayan na sila ay nasa direksyon ng palayo sa Panginoon, direksyon ng paggawa ng kasalanan. Hinihiling, "Lord, ibalik mo kami. Lord, iikot mo kami. Sapagkat ikaw ang Diyos ng aming kaligtasan." Nahandoon ang pagtawag sa Panginoon. "Cause thine anger towards us to cease." Yung galit ay huminto na. Verse number 5, "Wilt thou be angry with us forever?" Ito yung sinasabi ko kanina sa introduction. Wilt thou draw out thine anger to all generations? Muli, 70 years silang nahandon sa Babylon. And I could just imagine ang psalmist na may akda nito ay maaaring nahandon na siya sa 60th year. At maaaring nakita niya na yung kanyang lolo ay namatay na, at maaaring yung kanyang tatay ay nawala na rin, at maaaring siya ay tumatanda na rin dun sa Babylon. "Lord, so, dito na ba? Maraming henerasyon pa ba kaming magtatagal dito? Hanggang kailan ka magagalit?" To all generations.
Muli, makikita ho natin dito ang matinding galit ng Diyos sa kasalanan. Pero wala ho tayong maitutumbas, mga kapatid. And yes, if we will look at the Old Testament, God has displayed His anger with sin sa panahon ni Noah na kung saan hinilipol niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. And in many, many ways, nanahan doon ang galit at hatol ng Diyos sa kasalanan. Pero walang papantay sa nalalaman natin na isang araw ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit na purong-puro at walang hanggan. Kaya ho nais kong tawagin, I will not dare assume na lahat ng nandito ay tunay na mananampalataya. Sapagkat ang katotohanan ay tanging ang kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan ay masusumpungan kay Hesukristo lamang. Ang tanging pwede lamang gumawa o ang tanging gawa lamang na makapagliligtas sa atin ay walang iba kundi ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi sa Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang tanging kaparaanan para ang galit ng Diyos ay mapahupa, mapacify, ay ang tanging kaparaanan lamang ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang pagsampalataya sa Kanya ay hindi bukas sapagkat hindi natin alam kung aabutin tayo bukas. Ang pagsampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo ay ngayon. Sapagkat sabi ng Panginoon, today, if you hear His voice, harden not your hearts. Kung naririnig mo ngayon ang panawagan ng Ebanghelyo, huwag mo patigasin ang iyong puso. Ngayon mismo, ikaw ay sumampalataya. And then, nandito tayo sa ating pinaka-key verse, verse 6, wilt thou not revive us again? Handun pa rin yung panawagan sa Panginoon na buhayin muli, na hinihingi nila, Lord, revive us again, bigyan mo muli ng buhay, bigyan mo muli ng sigla. Panumbalikin mo ang liwanag, panumbalikin mo ang init. That word to revive means to quicken, bigyang buhay, to recover, or to restore. As we have said kanina, spiritual revival ay gawa ng Diyos sa mga niyang mga tao, particularly sa kanyang iglesia, para gisingin. Para gisingin at magkaroon ng mas mainit na pagmamahal sa Diyos, mas matinding pagkamangha sa kabanalan ng Diyos, mas matinding passion sa salita ng Diyos, mas matinding pagkamuhi sa kasalanan. Yun ay bahagi ng tunay na revival. At tayo ay utterly nakadepende sa Diyos. Hindi ko kaya kayong i-revive. Hindi ko kayang i-revive ang sarili ko. Hindi ito pa tindihan lang ng effort. As we have said kanina sa Sunday School, I hope ay inyong naaalala, pagdating sa salita ng Diyos, yes, merong human side. We must exert effort. Pero unless God moves, liban na ang Diyos ay gumawa. At muli, ito yung napakaganda. Nasa salita ng Diyos, humihingi ng revival. Naalala niyo ho yung pag-aaral natin last Sunday about prayer? And this is the confidence that we have in Him that if we ask anything according to His will, He heareth us. Now, hindi tayo magdidikta kung kailan, pero isang maliwanag na kalooban ng Diyos sa kanyang mananampalataya ay mapanumbalik ang sigla, ang buhay, ang enerhiya, ma-revive tayo sa ating pananampalataya. Hindi mo kinakailangang tumingin sa tabi, nare-revive ba yung katabi ko? Ako rin. No, ang pangunahing concern natin ay ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Now, napakaganda sa verse 6, binigay yung reason. Hindi lamang para maging active sa church. Alam ko, yung ibang mga church nagkakaroon ng revival meetings dahil gusto nila yung mga members ay maging active sa church. Yun yung madalas na puntirya nila. Mas magbigay ng mas maraming oras sa church ang mga mananampalataya. Yes, kasama yun. Dahil bahagi ng buhay Kristiyano ang pamilya ng iglesia.
Pero dito sa verse number 6, ang sabi, wilt thou not revive us again? At ano ang reason? That thy people may what? Rejoice in thee. Ang pangunahing rason ay hindi outward activity para mas maging masigla ang kilos. Ang pangunahing rason ay inward. Na ang mga mananampalataya, na ang mga tao ng Diyos may rejoice in God. Yun ang kauna-unahan na goal. It is not just for revival's sake, hindi ito for numbers' sake, hindi ito for any material sake, but for God's people to rejoice in God. Na tayo ay makasumpong ng kagalakan, ng kasiyahan, hindi sa mga bagay na ibinibigay lang ng Panginoon, hindi sa mga events na meron tayo dito sa church, kung hindi sa Diyos mismo. Na siya mismo ang ating kagalakan, na siya mismo ang ating kayamanan. Listen, therefore, mawala man ang kagalakan dito sa lupa, mawala man ang kayamanan dito sa lupa, nasa iyo pa rin ang Diyos. That thy people may rejoice in thee. Parang umaalingaw-ngaw sa isip ko ang madalas na sinasabi ni John Piper, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Na-satisfied tayo sa Diyos. At maaaring narito ka at maaaring nararanasan mo rin. Minsan dumarating sa akin na sinusubukan mo hanapin sa mga bagay-bagay ang kasiyahan. Alam mong merong kulang. Sinubukan mo sa mga tao, sinubukan mo sa mga events, sinubukan mo sa mga laro, sinubukan mo sa pera, sinubukan mo sa online shopping at kung ano-ano pa. Pero kulang pa rin. Well, dahil ang tanging magpupuno ay walang iba kung hindi ang Diyos. Pero liban na kumilos ang Diyos sa atin, na buksan ng ating mga mata, hindi natin makikita. Susubukan pa rin nating habulin ang mga bagay-bagay sa sanlibutan. Akala natin yun ang magkabibigay sa atin ng kapunuan. Oh, how we need for God to revive us that we may rejoice in God. Na magkaroon tayo ng kagalakan sa Panginoon. Verse number 7, show us thy mercy, O Lord. Nandun pa rin yung panawagan sa Panginoon. Lord, pakita mo sa amin ang iyong kahabagan. Grant us thy salvation. Sabi sa Psalm 59 verse 16, but I will sing of thy power, yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning. For thou hast been my defense and refuge in the day of trouble. Show us thy mercy. Ipakita mo sa amin ang iyong kahabagan. So again, ang gusto ko makita ho natin dito sa totoong spiritual revival na handun una, ang mataas na pagkilala at pagkaunawa sa Panginoon. Then pangalawa, nandun yung commitment sa prayer. Nandito ang paulit-ulit na mga request sa Panginoon. Ang sabi, turn us, revive us, show us. Andun yung panawagan sa Panginoon. And lastly, dito tayo matatapos na isa sa mga mahalagang bahagi ng tunay na spiritual na revival ay ito, a faithful ministry of the Word. Napakaganda yung switch sa verse number 8 mula sa pakikipag-usap sa Diyos. Una, verses 1 to 3, this is God, the view of God. Verses 4 to 7, ito yung request sa Panginoon, praying to God. And then verses 8 and following, now I will listen. Makikinig ako sa Diyos. Ang sabi niya sa verse 8, I will hear what God the Lord will speak. Pakikinggan ko ang sasabihin ng Diyos. For He will speak peace unto His people and to His saints, but let them not turn again to folly. Nahandoon yung kahandaan na makinig sa Diyos. Napakaganda. If you remember, yung isa sa mga lessons na natutunan natin with Brother Daryl nung isa sa mga Sunday schools na tinuro niya, yung expository listening. Na sa preaching, yung mga ngaral ay dapat expository ang pangangaral, and then yung mga makikinig ay dapat handaring makinig. At dito sa verse na ito, ang sabi sa verse, I will hear what God the Lord will speak. Handa akong makinig at makikinig ako sa Diyos.
At nahandun yung pagpapailalim sa salita ng Panginoon. Pag pinag-aralan niyo ho sa kasaysayan ng mga revivals, isa sa mga pinakakilala ay yung tinatawag the First Great Awakening, na kung saan yung mga American colonies, nag-travel sila at pumunta sila, ay yung mga pilgrims at sila nag-travel from Britain at nagpunta sila sa Amerika at kasama doon yung pangangaral ng salita ng Panginoon for 40 years from 1730s to 1770s. Ay nahandoon ang pangangaral ng salita ng Diyos at mga pangalan na maaaring isa iba sa inyo ay pamilyar, mga taong kagaya ni Jonathan Edwards at ni George Whitefield na ginamit ng Diyos sa makapangyarihang paraan ng pangangaral ng Ebanghelyo at pagtatanyag ng mga katotohanan ng Diyos at ginamit ng Panginoon yun to revive people. Isang kilalang-kilala yung preaching ni Jonathan Edwards, Sinners in the Hands of an Angry God. Na hindi, sangayon ho sa tala si Jonathan Edwards ay hindi ganun ka-dynamic sa pangangaral. Actually, meron pang ilang nagsasabi na pag mag-preach siya ay halos parang binabasa niya lang ang kanyang pangangaral. Pero merong pagkakataon na yung mga tao sa kongregasyon ay humahawak sa mga upuan at merong tumatakbo sa labas at humahawak sa puno na pakiramdam nila at kulang na lang ay hatakin sila pababa sa impyerno. Na ganong ka-physically affected sila ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng Panginoon. At si George Whitefield, sa maraming pagkakataon ay ginamit ng Diyos sa pangangaral sa maraming mga lugar. Meron pang record na kung saan merong lalaki hindi naniniwala sa Diyos. Pero nakita siya ng kanyang kaibigan, patungo siya doon sa meeting kung saan magpipreach si George Whitefield. Sabi nung kaibigan, akala ko ba hindi ka naniniwala sa Diyos? Oo, hindi ako naniniwala sa Diyos, pero gusto ko mapakinggan si George Whitefield. At hindi ko alam kung naligtas yung taong yun, pero sa marami ay ginamit ng Diyos itong dalaking ito para magligtas at doon na nagkaroon ng bunga ng maraming mga conversion, maraming salvation, at maraming mga churches. Pero di tayo kailangang lumayo, maging sa Biblia mismo. Sa lumang tipan, nung panahon ni Josiah, ano nangyari sa panahon ni Josiah? Natsumpungan nila ang salita ng Diyos. Almost by accident ay nakita nila ang kopya ng salita ng Diyos. Anong ginawa? Binasa nila ang salita ng Diyos. And doon yung conviction sa kasalanan at nagkaroon ng revival. And even in the book of Acts, ano nangyari? Nanalangin ng mga mananampalataya, dumating ang kaloob ng banal na spirito, nangaral si Apostol Pedro. And about 3,000 souls got saved. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in prayers and in breaking of bread. At muli nga ho, sana makita ho natin na sa mga revivals na ito, naahando ng mataas na pananaw sa Diyos, dado ng commitment sa pananalangin, at nahandoon ang seryosong ministeryo ng salita ng Diyos. Sa verse number 9 ng Psalm 85, surely His salvation is nigh to them that fear Him. And yung salvation dito ay isa ho sa kailangan yung ingatan sa pag-aaral, lalo na sa lumang tipan, ay identify kung anong ibig sabihin ng salvation. Ito ba ay tumutukoy sa spiritual salvation or sa physical salvation? Minsan napag-aralan na ho natin yan dito sa church. And dito particularly, ang kanyang binibigyang pansin ay most likely physical salvation. Ang pagliligtas ng Diyos, ang pagtatanggol ng Panginoon ay malapit sa kanila na sindaw na may takot sa Kanya. It's nigh to them that fear Him, that glory may dwell in our land. So nahandoon ang pagliligtas ng Diyos, nahandoon ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon. At paano mapoproduce ito? Wala lang iba kung hindi sa pagkakilala sa Diyos ng salita. Verse 10, mercy and truth are met together, righteousness and peace have kissed each other. Makailan lamang, I believe si Tim Keller, yung napakinggan ko na nag-kinote niya yung verse na ito, na kung saan ito ay na-fulfill sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil saan magtatagpo yung mercy and truth?
Pag inilabas yung katotohanan, anong katotohanan? Tayo ay makasalanan. At sa makasalanan, ang karapat-dapat ay parusa. Pero nandun yung mercy ng Diyos. Sa kabila ng katotohanan na tayo ay makasalanan. And then righteousness and peace. Again, yung righteousness ng Panginoon na dapat mag-exact ng justice sa mga gumagawa ng kasalanan. But imbes na punishment ang dumating, peace ang dumating. And this is not God being ungodly, but this is God being godly and righteous. At siya'y nagpapatawad at siya'y nagbibigay ng kapayapaan, ng kahabagan. At ito'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa verse number 12, ang sabi, Yea, the Lord shall give that which is good. O, nalaktawan yata natin yung verse number 11. Sa verse number 11, Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. Nahandoon muli, yung katotohanan ng Panginoon ay magmumula, will spring out of the earth. Pero paano mangyayari yun? Again, nahandoon ang ministeryo ng salita ng Diyos, nahandoon ang pagtuturo sa mga tao sa ng katotohanan ng Panginoon upang magbunga ng katuwiran sa buhay ng mga mananampalataya. Verse 12, Yea, the Lord shall give that which is good, and our land shall yield her increase. Nandun pa rin ang kanilang pag-asa sa Diyos. Nandun pa rin ang kanilang pagtingin sa Panginoon. It is the Lord, not us. Maging yung ating lupain. Hindi lamang sa loob ng church. Muli mga kapatid, may tendency, at naranasan ko to sa aking buhay Kristiyano dati, na parang ang kilos at ang involvement ng Diyos sa buhay ko ay parang tuwing Sunday lang sa loob ng church. And then after that, paglabas, kanya-kanya. Gagawin yung gusto. Ang sabi ho dito ng salita ng Panginoon, and our land shall yield her increase. Even in the work sa land, even in their agriculture, handun pa rin ang kilos, ang kamay ng Panginoon. And then verse number 13, righteousness shall go before him and shall set us in the way of his steps. Patuloy na tayo ay kanyang tuturuan ng kanyang katuwiran. At ilalagay niya yung ating mga paa sa kanyang mga hakbang. And how is it possible na tayo lalakad sa hakbang ng Panginoon, and that is tayo lalakad sang-ayon sa kalooban ng Diyos? Saan natin makikita ang kalooban ng Diyos para tayo makalakad dito? Again, walang iba kung hindi sa salita ng Panginoon. So sana makita ho natin dito again sa Psalm 85, Will thou not revive us again? At sa pagre-revive ng Panginoon, nandoon ang tatlong mahalagang component. Una, there must be a focused and exalted view of God. Nakafocus sa Panginoon at mataas ang Panginoon. Pangalawa, there's commitment to prayer. Andun yung pananalangin. Pangatlo, andun yung faithful ministry ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, I am very excited sa parating na YouthCon. Nakatutok sa Diyos. Diligan natin sa pananalangin. At magkakaroon ng faithful na ministeryo ng salita ng Diyos. Hindi ko pinaprophesy na magkakaroon ng malawakang revival sa November 29 sa JCBC Guyong. Pero maaasahan ho natin yung pagkilos ng Diyos. At hihingin natin yung pagkilos ng Panginoon. Dahil walay sa Kanya anuman ang ating preparasyon ay mawawalang kabuluhan. But still, nandun yung ating pag-asa. Gaano man kakulang yung preparasyon natin. Pag pinagpala at kumilos ang Diyos, pwedeng magkaroon ng tunay na revival sa buhay ng mga mananampalataya at pagliligtas sa mga wala pa kay Kristo. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, oh please revive us again. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang sa loob ng iglesia, hindi lamang sa mga panahon ng pangangaral, kundi maging sa labas,
Saan mo man kami dinala at saan mo man kami tinawag, na magkaroon kami ng mataas na pagkakilala at pananaw sa iyo. Na makita namin ang iyong kamay sa lahat ng mga bagay. At yun din, Panginoon, tulungan mo kami na maging committed sa pananalangin. Ano man ang aming kalagayan, kami man ay nasa tugatog ng kasiyahan o nasa lalim ng kalungkutan, o Diyos, tulungan mo kami at turuan mo kaming manalangin. At Panginoon, tulungan mo kami na patuloy na maging tapat sa seryoso at maayos na ministeryo ng iyong salita. O Diyos, hindi kami ang may hawak kundi ikaw. Tulungan mo nawa kami. Bigyan mo kaming muling buhay, kasiglahan, init sa pananampalataya, sa pagmamahal sa iyo at sa pagmamahal sa kapatiran. Patuloy na tindi ng pagkamuhi sa kasalanan. At pagnanasa na makita ang mga hindi paligtas na lumapit kay Kristo. O Diyos, muli, wilt thou not revive us again? Tulungan mo kami kahabagan. Ingatan mo po kami. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.